Okay, so good morning guys. Welcome to our second session of accounting tutorials. So before we start, gusto ko lang yung tapusin agad yung parang commercial break na mag-attendance lang tayo para hindi tayo mapuputol mamaya. So attendance lang ulit tayo ng every time we start. So yung beginning ng session. So open cam lang kayo if okay lang sa inyo. Kasi makukuha ko din naman pag hindi kayo naka-open cam. May name kayo and picture. So, I'll change it up. Ngayon, mag-attendance tayo. Meron tayong background para maayos din. Para for documentation, malaman agad natin kung kailan yung picture ganun. So, palaking ko lang yung size ng participants na pictures. Okay. Please react like sign if ready na kayo for attendance. So I can count down from 3 para mag-take ng pictures. Okay, so 2 slides tayo sa camera. So pag katapos ng isa, smile pa din kayo kasi baka iba yung format natin on your end ganun. So okay, let's get ready for attendance. 1 2 3 smile. Okay, let me just save the picture first, then sunod tayo sa next slide na pictures. Okay, for the next slide ng pictures natin, smile ulit kayo. I'll count down from 3 again. So, 1 2 3 smile. Okay, so okay na tayo sa attendance, and while discussing, okay lang na i-off cam lang kayo. Okay, so we'll start our session today. Just okay, so welcome to the second session. Welcome to the second session of our accounting tutorials, October 21, 2021. So, before we start, gusto ko lang sa inyo ipakita our meeting agenda. So, our meeting agenda, as we have discussed previously, introduced yung parang standardized, pero as I have said, flexible yan. Magiging flexible yan because of our second assessment of duties. So dyan lagi tayo open, parang open forum yan. So let me just introduce to you. The first agenda will be topics to be discussed. So yan topics na yan, don't expect na matatapos natin for just one meeting. Kasi katulad na sabi ko sa inyo, di ba 1 hour lang tayo for 1 day and 2 days a week tayo nagmi-meet. So okay lang na hindi natin matapos. Hindi tayo nagmamadali para hindi kayo yung tawag doon, hindi kayo mabigyan ng full context. Pangit naman pag ganun. So second agenda will be assessment of duties. Kayo, yan yung open forum to voice concerns and inquiries about the previous topics and current. So I'll take the time now. Meron po ba kayong any inquiries or questions about previously? Yung meeting natin previously. If okay lang naman, pa-like sign lang and we will continue on. Pa-like react. Okay, so katulad ng sabi ko rin previously na mag-PM kayo if any question arises. So wala naman rin nag-chat na any question. So I'll assume okay naman lahat. So yung meeting agenda 3 natin is discussion. Lagi tayo magkakaroon ng discussion, pero ang maganda sana with problem solving lagi. Pero for today, mapapansin nyo for today, parang hindi naman masyado problem solving oriented. Kasi gusto namin muna kayo bigyan ng foundation ng magandang discussion kung ano yung components na meron dito, hindi agad problem.
para malaman niyo yung full context ng problems. Mas maganda yung ganun. So the last agenda will be closing remarks and then feedback and homework. As for today, may pin-prepare kaming homework kasi Thursday ngayon, 'di ba? Tapos matagal-tagal yung gap for our next meeting which is Tuesday. So dito ko na lang rin ibigay yung notice na pag Tuesday, diyan yung expect baka walang homework. Pero pag Thursday, as much as possible, pag meron kami mga 2 question lang naman ganun, ipapa-homework namin. Pero yung homework na yon, sakop ng discussion today. Yun lagi ang gagawin namin. So kung hindi tayo natapos ngayon, yung isang homework na pin-prepare namin, pwedeng hindi namin ibigay sa inyo. Or pwede namin ibigay kung gusto niyo mag-advance reading, pero mas maganda yung natutunan muna natin dito ay kasi para hindi kayo ma-consume masyado ng time. Since review lang tayo dito sa tutorials. And as we go on sa discussions natin, meron kaming explanations coming from the book, yung Win Balyada na book nyo din ata yun as we have been informed, yung resource material nyo. And aside from that, pwede rin kami magbigay ng parang advance na topic namin. Kasi sa book ni Win Balyada, ang tinignan ko, meron din siyang process type na ganyan muna yung nakalagay, tapos unti-untian niya magpa-progress. So, ganun ang gagawin natin. Pwede naming introduce agad sa inyo if madali lang naman at hindi complex. So, start ko na lang kagad. Yung first agenda, ito yung topics to be discussed natin. So, we will be on chapter 7 ng book, which is merchandising operations. Chapter 7, let me double check. Chapter 7. Okay, chapter 7 nga, which is merchandising operations. So, ang components ngayon ng discussion natin will be the income statement presentation. Kung napansin nyo sa book, di ba, yun din yung start ng merchandising operations kay Win Balyada. So, aside from that, parang mariredundant lang na ipapakita ulit namin income statement na ganun sa kay Balyada. Ang ginawa ko dito is, dinagdagan ko ng konting advanced concepts. So, makikita nyo mamaya, pre-present ko naman. So, terms of transactions, dito natin i-discuss yung trade discounts and cash discounts. So, I'll assume na natakal nyo na rin siguro yan, pero we will just give our insight also kung paano natin itatakal dito. Parang double review na rin. Or pag hindi nyo pa na-discuss sa class na inaten nyo, di parang mag-advance reading, advanced topics na rin. So, as I said, transportation cost, yung FOB, katulad yung sinabi namin dati, yung destination and shipping point, and freight, prepaid, and collect. So, i-discuss ulit natin ngayon kasi dati pahapyaw lang yun. Bibigyan natin ngayon ng detailed context para hindi lang nasabi na may ganyan. Itatakal talaga natin. So, susunod, ito ang importante. Inventory systems. Kasi based dito natin malalaman kung paano tayo mag-journal entries. Mapapansin nyo, may perpetual and periodic. So, we will proceed agad para matakal agad natin lahat yan. About sa income statement presentation, ang approach namin dito is, mapapansin nyo itong hina-highlight kong part, yan yung process natin na gagawin. Kasi sa income statement presentation, yan yung magiging result. Kasi dito yung mga journal entry, ganun-ganun. Procedures. Sa income statement tayo. So, parang before we end sa merchandise operations, itatakal natin yung components ng income statement. Hindi ko pa nilagay dito. Ito yung magiging ending natin ng topic. So, let me start sa discussion. So, the income statement presentation. So, binase ko rin kay Balyada ito, kay Win Balyada na book of merchandising and service na income statements. So, mapapansin nyo, sa merchandising income statement, mas maraming component ang nakapaloob sa income statement niya. And sa service, minimal lang naman, 3 lang. So, I'll just give a brief differentiation sa dalawa. Pag merchandising kasi, mga inventories ang binebenta. Pag service, yun yung mga service lang, wala siyang
Yung wala siyang any inventory accounted. This is why different yung components nila. Kasi pag meron kang inventory, malalaman mo mamaya sa ituturo namin na entries, pag inventory ang pinag-uusapan, magkakaroon ka ng mga additional account titles, additional accounts na kailangang i-acknowledge. Pag sa service, di ba, ang sales sa service is revenue ang tawag. So, revenue lang ang sasabihin mo. And cash sa account type, sa journal entry. Debit cash, credit, revenue. So, pag sa merchandising, ang mapapansin nyo sa journal entry, pag na take up nyo na sa book, magkakaroon ka ng cash and sales, di ba? Pero maliban doon, dito napapasok yung inventory system. So, mamaya na lang yun. Dito muna tayo. Pakita ko lang sa inyo yung difference ng merchandising income statement and service income statement. Magkakaroon tayo ng cost of sales. Yung cost of sales, meron yan ibang components. Katulad ng sabi ko sa inyo, importante yung inventory system. Kung gusto niyo i-take note, kasi ina-advance ko na rin sabihin dito. Meron tayong presentation mamaya, pero i-take note nyo na lang para alam nyo na din. Yung cost of sales, may two approach kasi yan, depende sa inventory system. Malalaman natin yan sa entries. Yung una, mapapansin, net sales minus cost of sales. So it will equals to gross profit. So we will, after makuha yung gross profit, i-add or minus nyo yung income or expense. Mag-equal yan sa profit. So, para mabigyan ko to ng konting advanced approach, dagdagan, ito yung makikita nyo kay Balyada. Ito yung magiging basis nyo talaga. Huwag nyo kakalimutan yan. Ito sa merchandising income statement. So, ayusin ko yung pag-discuss sa inyo dito. Okay. So, para mapakita ko sa inyo sa presentation, ito yung merchandising income statement and service income statement. So, take up natin, breakdown natin isa-isa. For merchandising income statement, net sales, mapapansin nyo, may word na net, hindi sales. So, bigay ko lang kagad yung concept. Pag sinabing net sales, meron ng dinidak dyan na account title such as sales returns and allowances and sales discount. So, unahan ko lang dito. Pag wala pang dinidak, ang tawag dyan, gross sales. Ngayon, magtataka kayo bakit hindi gross sales, bakit net sales sa ganun nakalagay? Kasi pag ang approach sa income statement, ang mangyayari niyan, laging net sales ang meron. Kasi lagi may sales discount, sales returns and allowances sa topic natin. Lagi natin ma-encounter yan. Lagi magkakaroon ng sales discount, ng sales returns and allowances sa mga problems natin. So, i-normalize natin na net sales. Pag wala namang ima-minus, yung gross sales will be your net sales. So, ganun lang kasimple yun. So, ang ima-minus ngayon natin dyan is cost of sales. Pansin nyo sa service, walang cost of sales. So, importante yan kasi kaya may cost of sales or cost of goods sold ang tawag dyan, yung isang term. So, kung cost of goods sold, di ba ang merchandising more on inventories? So, kaya meron kang account title na cost of goods. Di ba? Ang inventory goods sold. Sa service kasi, di ba, service lang. So, wala siyang goods. So, wala siyang cost of goods sold. So, yun yung main understanding ng dyan, main concept. Kaya meron tayong account title na cost of sales. Ngayon, pag dinidak niyan sa net sales, dyan yung mapapansin, di ba, gross profit. Di ba, sabi sa inyo, pag net may dinidak ka, pag wala ka pang dinidak, gross ang tawag. So, kaya gross profit yan kasi may i-deduct pa tayo dyan, hindi pa yun yung final. Ang i-deduct mo dyan is other expenses or maybe magkakaroon ka ng other income revenues. Mag-equal yan sa profit. So, yan yung pinaka-basic kay Win Balyada na income statement na pinakita niya. So, dito sa tutorial natin, dadagdagan natin yan. Mapapansin nyo dito ay sa next slide. Wait lang.
Okay. Mapapansin nyo sa next slide, yung sinabi kong profit kay Wimbalyada, ganyan lang yung approach niya, di ba? Dagdagan natin ng parang advance para ma-identify nyo na din. Kasi ganito yung mangyayari sa advance na income statement. Nagpa-progress yan, depende sa tinatakal nyo. So, para may notes na kayo, pwede nyo screenshot ito. Ngayon, what if nagkaroon ka ng sa problem na finance cost? Meron kang, ang finance cost, example niyan, interest expense. So, i-take note nyo na lang yung masasabi ko. Ang example ng finance cost, interest expense, or sometimes, sa problem, finance cost lang ang tawag niya. So, yan, iti-take account niyan. Pag meron kayong nakitang finance cost, ileles nyo yan doon sa profit nyo. Itong profit na to, itong taas na profit. Pero hindi na profit ang tawag dyan pag may finance cost na kayo. Ang magiging tawag na dyan is operating profit. Kasi, ang mangyayari niyan, ang magiging net profit mo, ito. Di ba ang net profit, laging ang tawag dun sa net, yun yung mga may na-deduct ng mga amount. So, laging final profit mo, yun yung magiging net profit mo. Pero depend kung may i-deduct ka. Katulad dito nga, sabi ko, what if may finance cost? So, may dumagdag na i-deduct. Pag may dumagdag na i-deduct, ang tawag na dito is operating profit. Yung nasa taas. Tapos yung in-add or minus mo na other expenses and other income, magiging operating income or expense na siya. So, yung operating expense, meron din yan component na pwede nating i-break down. So, mas dumadami yung components natin. So, alalahanin yan. Yung operating expense, meron yan dalawang component sa loob. May papakita ko yan mamaya. So, take notes nyo lang. Mag-take notes lang kayo. Pwede nyo rin screenshot. And after nyan, so tawag na natin dito net profit, no? Napapansin nyo sa service, yan lang, walang dumadagdag. Dito sa merchandising kasi marami components na pwedeng dumagdag. Yeah. Kasi mostly itong nasa left side na approach, yan yung makikita nyo sa actual na mga income statement. So, ina-advance na lang natin ng konti. So, what if nagkaroon ka ng income tax expense? So, deduct na naman, di ba? Pag may deduct ulit na component, anong tawag mo dito sa pinakababa? Di ba net profit? Yan na yung net profit. So, pag yan yung net profit, ano na yung tawag natin sa profit na to? Nakikita nyo ba yung arrow key ko sa slide or hindi? Sa share screen. May nakikita pa? Ay, wala kinakita arrow key sa. Let me annotate. So, ito, yan na yung magiging net profit natin ngayon. Sorry, hindi ko nalaman. Hindi nyo pala nakita. So, ano ngayon ang magiging tawag natin dito? Napapansin yung concept natin. Kada may dadagdag na deduction, ito yung magiging net profit yung bandang huli. Tapos ito ay magkakaroon ng other account name. Importante yan kasi makikita nyo yan as you go on sa income statement na topic. Pero dito, ipakita ko na kagad sa inyo. Katulad nito, napansin nyo, yung naging net profit ito naging operating profit ang tawag dyan. So, ang mangyayari ngayon dyan, i-delete ko lang tong mga drawing. Ang mangyayari ngayon is, ang magiging tawag dyan, profit before tax. Diba? Kasi pag may income tax expense ka, ibig sabihin yung profit mo before, hindi pa nabawasan ng tax, so profit before tax. So, ang mangyayari dito sa last, magiging net profit. So, advance lang to. I-screenshot nyo lang para meron na rin kayong notes. At least, pwede nyo balikan, malalaman nyo na ganyan pala pag nag-advance na sa income statement. So, bibilisan ko na lang dito kasi hindi naman ito yung main topic natin. Kung may dumagdag ulit, what if nagkaroon ka ng profit from discontinued operations? Na kay Wimbalyada din kasi yan, mababasa nyo. Yung nakasulat doon sa baba, sa page. Punta kayo sa page 309 kay Wimbalyada. Nalaman ko wala atang page yung book nyo kay Wimbalyada. So, ito yung itsura niya. Pag nakita nyo itong part kay Wimbalyada sa merchandise operation,
andito yung explanation niya, what if nagkakaroon ng mga deductions pa. Andito lahat. After ng presentation nito kay Vin Balyada. So what if nagkaroon ng profit from discontinued operations, 'di ba? Mapapansin niyo may dagdag pa net of tax. Ano ba ibig sabihin ng net? May dineduct. So pag net of tax, nabawasan na rin ng tax 'yan. Kasi 'di ba nag-income tax expense tayo dito ay nasa na annotate ko. Mapapansin niyo net na naman na word. Pag sinasabi yan net, deduct, may dineduct dyan na amount lagi. Deducted amount na yan. Ngayon, kaya net of tax na siya kasi nabawas na yung tax dito ay. So what if nagkaroon nga ng profit from discontinued operations? Ito na next na net profit natin. So anong tawag dito sa profit before nitong what if natin? So ang mangyayari dyan, ang magiging tawag dyan sa net profit natin before, magiging profit after tax. Mapapansin nyo yan sa mga income statement. Ganyan yung mga wordings nila. Tapos papakita ko sa inyo. So, take nyo lang yung screenshot ulit if okay lang. Bigyan kayong 5 seconds. So, yan. So, mostly yan yung makita nyo sa income statement. Okay, so nakita nyo yung concept, no? Kada may dadagdag na deduction na accounts, nagbabago yung mga wording natin sa profit. Kasi ang laging final profit, tawag doon net profit. Kasi deducted amount sila. So pag wala naman yung mga what if ko, sundin nyo pa rin yung kay Balyada kung hanggang income or expense lang kayo, kung hanggang dito lang kayo, ang sundin yung kay Balyada na profit lang. Tapos tama ito, gross profit, kasi laging meron ito. Tandaan nyo. Laging may gross profit na ganyan kasi laging merong additional income or additional expenses. Pupunta tayo dito. Ito na yung net profit nyo. Unless operating income or expense ang tawag dyan, so operating profit siya. Pag wala naman ito, pag wala itong what if na to, wala yung finance cost, magiging net profit na yan. Kasi yan lang yung deducted amount. Wala na itong mga to. Yan ang ibig sabihin. So okay, so yan yung concept natin sa income statement. Importante kasi yan nga yung magiging result. Yan yung i-represent nyo. Hindi lang journal entry, pero presentation din ng income statement based sa journal entries natin. So yan, so parang binalikan ko lang para meron tayong financial statement na foundation dito. So the next slide, ito yung sample income statement. So mapapansin nyo this sample income statement. Okay. Interaction na lang. Wait, natigil ko yung screen share. Wait lang. Mag-interaction tayo dito sa slide na to. Okay, ganito na lang. So, mapapansin nyo dun sa pinresent ko sa inyong templates ng income statement, ano ang pwede nyo masabi dito? Kaninong income statement ito? Kung kay merchandising or service, pwede nyo i-chat lang sa chat box. Or pwede kayo mag-open mic. Sabihin nyo lang merchandising or service. Okay, ako na masabi, mapapansin nyo dito, di ba meron lang siyang revenues, meron lang siyang expenses, tapos net income agad, or net profit, pwede rin profit ang tawag dyan. So, service ito. Service siya, example siya ng service na net income. Mapapansin nyo pero, di ba parang may merchandise sales siya, pero meron kasi siyang service na binigay, revenue, music lesson, income. Na lesson, di ba? Ano yung lesson? Di ba service? Service siya. So, itong next, syempre, di ba nagdi-differentiate tayo ditong next? Merchandising. Kasi tingnan nyo, meron siyang revenue, meron siyang cost of goods sold, meron siyang goods. Ibig sabihin, meron siyang inventory. Gross profit. Di ba? So, gross profit, ang pupuntahan niyan, other income.
additional ito. Yung other income, yan yung additional income. Tapos mapapansin nyo, distribution cost, yan yung other expenses, yung operating expenses yan. Administrative expense, yan yung operating expenses. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. I-take note nyo na lang, ang component ng operating expense is distribution cost or selling cost, yun yung number 1. Susunod, general and administrative expense or administrative expense dito sa example. So, yan yung operating expenses. Tapos, other expenses, depende sa problem. Pag sinabi niyang other expenses, the other expenses ang account. Pero pag finance cost, di finance cost ang ilagay nyo dyan, ganun. So, pupunta tayo sa profit before tax. Pero, sabihin nyo na lang net profit ito. Di ba sabi ko sa inyo, pag wala na kayong i-deduct, yan na yung last profit nyo. Net profit yan. Okay. So, punta tayo sa next slide. Mabilis-bilis na ito next slides kasi parehas lang ang concept. So, next slides, mapapansin nyo dito, merchandising ulit. Kasi meron tayong net sales, cost of sales, pupunta tayo ng gross profit, ops, tayo ito na naman. Ano yung sabi ko sa inyo pagkatapos ng gross profit, additional income or expenses. So, may operating income or operating expense. So, ito yung operating expense natin. Sabi ko sa inyo, dalawa. Selling, yung isang component, yung second component niya, general and administrative expense. So, yan yung mga common lagi yan. Hindi yan nagbabagong wordings. So, better to take notes agad para advance na rin yun. Tapos ito yung operating income, sabi ko sa inyo, other income. Ops, tapos meron pa, interest expense. Yan yung finance cost na sinabi ko sa inyo. Other times called interest expense. Tapos itong, wag nyo nang intindihin ito. Wala pa naman tayo dyan. So, mapapansin nyo, income before income taxes. Yan yung profit before tax. Pag intindi nyo, income before income taxes. So, profit before tax. Magkakaroon ka ng income tax expense. So, pares doon sa template na ginawa natin kanina. Income tax expense ang i-deduct yan. Tignan nyo yung amounts, nagde-deduct sila. Lalabas, net income. Diba sabi sa inyo, pagtapos ka na mag-deduct ng amounts, yung pinaka-last net. Diba dun sa template natin, naging profit after tax yan. Kasi pag may i-deduct ulit tayo, may what if ulit yun. So, ganun yan. Ngayon, itong next, example ulit ng service. Mapapansin nyo, malalaman nyo agad kasi revenue, expenses, is net income. So, pansin nyo, may net income before tax din yan. Pero, wag muna yan kasi wala pa naman kayo dyan. So, revenue, expenses, net income. Okay, next slide agad. Is sample income taxes, income statements na ito na yung full. Mapapansin nyo dito. Ito na yung full. Diba sabi sa inyo, net sales may dinidak ka sa net. Importante ito kasi magandang example na to para sa susunod na mga topics natin na journal entries. Makita nyo to, sales, yan yung gross sales, wala pa na-deduct, gross. So may dinidak ka sales discount. Di ba yan rin yung topic natin ngayon, sales discount. So may dinidak ka sales discount, yan yung itsura ng format. Sales returns and allowances. So anong lumabas? Net sales. Sa discussion natin, sa topics natin, laging net sales yan kasi lagi tayong merong net sales discounts, lagi tayong merong sales returns and allowances. So, cleared out na yan. Cost of goods sold. Di ba? Ano yun? Net sales minus cost of goods sold. Itong cost of goods sold, mapapansin nyo, meron na naman breakdown. Yung breakdown na yan, importante yan kung anong inventory system ang ginamit nyo. Pag napansin nyo, may purchases, ganun, freight in, di ba, nasabi natin yan sa previous natin na session, may purchase discounts, di ba, purchase returns and allowances. Ibig sabihin yan, periodic inventory system sila. So, yun yung pinagkaiba. Pag periodic ka, ang account na ginagamit mo, purchases, freight in, purchase discounts, yan yung periodic. Ano yung alternative ni periodic?
kung na-discuss nyo na, sasabihin ko dito, perpetual yung alternative. Pag perpetual, by the name itself na perpetual, continuous, di ba? Continuous siya nag-a-account. Dahil pag natatak na sa utak nyo na perpetual continuous nag-a-account, ang lagi niyang ginagamit na account title, inventory. Inventory agad, hindi purchases. Inventory tapos cost of goods sold. So paano yun? Nag-a-account ka na sa journal entry ng cost of goods sold. Ang ibig sabihin nun, hindi mo na kailangan mag-breakdown ng ganito. Kasi meron ka na kagad amount na cost of goods sold. Nag-breakdown ka lang ng ganyan kasi hinahanap mo yung amount ng cost of goods sold, which is only found in periodic inventory system kay periodic. Kasi si periodic, siya lang yung gumagamit ng purchases, freight in, purchase discounts. Yan yung mga account title ni periodic na sa kanya lang matatagpuan. So yan lang ang tandaan nyo. Ang difference nila. Ang difference na si periodic, may additional accounts, sabihin nyo kay periodic. Additional accounts. Yan yung purchases. Ganun. Pag kay perpetual, wala siyang additional account kasi inventory account agad ang meron sa kanya. Tapos, meron agad siyang cost of goods sold sa journal entries niya. So, may amount ng cost of goods sold account title mo. So, hindi mo na kailangan mag-breakdown ng components niya. So, yun yung main concept niyan. Okay, so, mapapansin nyo, after nyo i-less, gross profit, di ba? Gross profit. Ops, sabi ko sa inyo, anong component ng operating expense? Selling expense. Ano pa? Yung isa, general and administrative expense. May breakdown din siya, pero hindi natin i-discuss muna yan. Wag nyo tignan yan. Ang tignan nyo lang yung template para masanay kayo sa income statement. Huwag nyo nang titignan yan. Sa susunod na yan. Others, yan yung other expenses, di ba? Pag may other expenses kayo, nasan si other expenses? Meron siyang interest expense, so ano yan na? Finance cost. So, nagde-deduct ka, di ba? Deduct ka ng deduct. Anong lumabas? Income before tax. Ganun sa template natin. Kaya before tax, kasi meron siyang income tax expense. So, tingnan nyo, paulit-ulit lang yung mga account name nila kasi ganyan yung common account titles nila. So, after na income tax expense, anong susunod? Net income. Nagtataka kayo, bakit net income, hindi income after tax? Kasi wala namang kinakikitang i-deduct ulit. Wala kayong what if na meron pang deduction. Wala. So, yan yung final. Siya na yung netted amount. Deducted amount. So, yan. So, binigyan ko lang kayo ng idea sa income statement kasi importante ito itong income statement. Lalo na pag nag-advance, maraming dadagdag dito. So, habang maaga pa, at least meron na kayong idea para pag na-tackle nyo ulit, mas maaalala nyo agad. Ganyan na yung nakita nyo. So, next slide will be income statement. Ganon din, pares na. Sunod na tayo sa next. So, terms of transactions, na-discuss na natin to previously, pero ulitin ko lang ngayon. Pwede lang mangyari ang cash discount pag sales on account. Ibig sabihin nun, pag sales on account, hindi agad binayaran. So, accounts receivable, di ba, pag hindi agad binayaran. Paano pag binayaran agad? Cash ang matatanggap mo. Yan yung cash sale. Pero ito tayo, sales on account ang itatackle natin kasi kailangan natin i-discuss ang cash discount. So after nyan, yung N30, alam niyo na yung credit period, 210. Yang 2 dyan, ang tawag dyan cash discount. Yang 10 dito, ang tawag dyan, yung 2, tawag cash discount. Yung 10, ang tawag dyan, discount period. Diba? Discount period is the period covered by the discount. So, tandaan nyo lang yan. Hindi naman importante yan kasi pag sa problem, hindi mo naman kailangan i-identify pa yan na discount period dito. Hindi. Itatanong sa inyo amount. So, after nyan, remember, ito ang pinaka-importante. Laging 2 point of view ang meron. 2 point of view. Laging kay buyer ang point of view or kay seller. So, sabihin ko na, kung kay buyer ang point of view, syempre,